kong ipakilala muna sa inyo ang ating tagapagsalita. No? Sa wikang English nga lang, pero tatagalogin ko rin. Siya ho ay from Casibo, Nueva Vizcaya, kung saan po siya nagtapos ng kanyang elementary grade. At alam po ba niyo, nung nag-aaral siya, naglalakad po siya ng 6 na kilometro araw-araw. Nagtapos po siya ng kanyang high school bilang isang scholar sa Baguio City Foundation na ngayon ay University of Cordillera. She took up BS Mathematics at natapos lamang po niya in just 3 years bilang scholar sa Trinity College dito po sa Quezon City. Nung siya ho ay magtapos ng college, naging member po siya ng Victory Christian Fellowship at nagtrabaho sa PCI Bank dito po sa Makati. Noong 1999, nag-enroll po siya sa Bachelor of Laws sa St. Mary's University sa Bayumbong, Nueva Vizcaya. Pero bumalik siya sa Baguio City at tinapos po niya ang kanyang law degree sa St. Louis University noong 2003. Pagkatapos po ng kanyang law school, siya ho ay bumalik sa Casibo, Nueva Vizcaya noong 2003 at naglingkod bilang isang notary public. That was the time she was introduced to the ministry of MLFI through Pastor Abby Wakit, Pastor Celso Pedraza at Pastor Felix Santua. Kaya ngayong dalawa ay nandito bilang paggalang po sa kanila. Okay? Kasi kung hindi dahil sa kanila, hindi talaga na-introduce yung ating speaker sa ministry ng MLFI. Noong 2004, she was offered a job in the Legal Department of Education dito po sa National Capital Region. She took up Masteral in Special Education at MLQU and finished in 2008. Pagkatapos po niya, nag-apply po siya ng working visa sa US at dumating siya sa North Carolina noong September 4, 2008. Natapos po niya ang kanyang CLAD course sa Stanford University noong October 2010 at kumuha rin siya ng ilang subjects sa University of California, Berkeley and Santa Cruz Extension. She is presently working as a special education teacher in one of the schools directly managed by Santa Clara Office of Education. She was assigned as a teacher in charge. Sa ngayon, she is married to Ronald C. Baton. Yan, yung gwapong-gwapo. A graduate of PMMA and a chief mate in a commercial vessel. Dumating po sila dito, alam po ninyo, nung siya ay nasa US, sabihin siguro niya yan, na tulungan niya ang ating mga churches. Kung alam nyo, yung naitulong niya, hindi natin ay bibigay yan sa organisasyon. But thank God that God used her. Yung naipatiles po niya, yung church natin sa Bambang, Nueva Vizcaya na napakalaki, yung ating church sa Casibo, yung ating malaking church din doon sa Namnama, Coronadal, South Cotabato. Natulungan din po niya yung church ni Pastor Felix at iba pang mga churches. At nung siya ay dumating dito, kasama po niya sa kanyang itinerary, ilang mag-asawa na pumunta sa Mindanao at tignan din po yung gawain doon. So, itong pagkanyaya ko sa kanya, it is bilang honor sa kanya. Kasi bukas sa alis na siya patungo ng US, may iwan na naman si Roma. Kawawa naman. Susunod din daw yan. At salamat din sapagkat nandito po ang kanyang mother, ang kanyang mga kapatid. At
I would like for us to rise up, please. Okay? Gusto ko na tayo tumayong lahat sapagkat lagi kong sinasabi, kung ang mayor ng Marikina ay nandito ngayon at tatawagin ko siya upang magsalita, tatayo tayong lahat. Why? Sapagkat ang sabi ng Bible, give honor to whom honor is due. Kung nandito si President Aquino, lalong-lalo na, may lahat tayo ay tatahimik at lahat tayo tatayo pag siya ay pumunta sa harap. At what I'm going to introduce to you is a woman of God. Alam niyo ang pinakamalaking calling sa buhay na ito ay yung calling na nagmula sa Panginoon na tinawag tayo na maglingkod sa Kanya. Kaya nga ho, maraming mga preacher ngayon walang calling. Meron na lang silang calling card. Pero napakahalaga ng calling. At nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat sa umagang ito, kasama natin at tanggapin natin sa ating harapan, sa ating kongregasyon, ang lingkod ng Panginoon, Sister Brenda Baton. Tayo kayo makabunan. Maraming salamat, Bishop. It's an honor to be here. Ako po ay matagal na nangarap minsan na makarating dito nung nandito pa ako sa NCR. Pero hindi po nabigyan ng pagkakataon at alam ko na ito yung tamang pagkakataon. Maraming salamat, Bishop, sa pag-invite po sa akin. At alam ko po na yung pagparito ko ngayon ay dahil may plano ang Diyos. At kung kayo man po ay narito din, ay talagang in-appoint ng Panginoon yung panahon na to na magkita-kita tayo kasi may mensahe po tayo. May mensahe po ang Diyos sa ating lahat. Ay, hindi ako makakabalik sa US siguro pag hindi ko nasabi to. Kinakabahan mo ako, hindi ako pastora, pero nung sinabi nila na mag-share ako, at sabi ko, Lord, kung meron kang message sa mga anak mo, gamitin mo ako. So, pasensya ko kayo kung medyo emotional ako at kasi kasama yata sa The Way Build Me Up. Amen po ba? At kagaya ng sinabi ni Bishop na kaya ko po nakilala ang MLFI, sa harap po ninyo, gusto ko pong i-honor yung aking dalawang mentor na nandito, si Ninong ko na, saka si Pastor Celso Pedraza, saka si Pastor Felix. Sila po ang aking mentor at mentor namin mag-asawa at partner sa ministry. Sabi ni Bishop kung bakit kami naging ka-partner is dahil nakita namin sa kanila yung pusong paglilingkod. At na-impress din ni Lord na maging ka-partner kami to build up yung missions ng Panginoon dito sa ating church ng MLFI. Bago ako umalis, meron lang akong 3 bagay na gustong iwanan sa ating lahat. Habang sineshare ko rin po yung ginawa ng Panginoon sa aking buhay. Yung sinabi ni Bishop na accomplishment ko, hindi ko po naabot yung mga yon kung hindi sa tulong ng Diyos. Tayo kasi bawat isa sa atin, meron tayong kanya-kanyang design kung paano tayo hinire ng Panginoon. Minsan nung sa ating buhay, naglalakad tayo, maaaring sa ibang direction sa gusto ng Panginoon. Pero darating, paano nakaparallel siya? Pero we will come to a point na nandun tayo sa crossroad at pag tayo yung nag-submit sa Panginoon, yung palang mga pinagdaanan natin ay part ng pruning, character building, at pag willing mo tayo magpagamit sa Diyos, magagamit sa ministry niya. Amen. So, hindi not necessarily pare-parehas tayo,
Pero kung ano man yung bigay ng Panginoon, kung paano man tayo hinire, paano man tayo dinevelop, gamitin nawa natin para papuri sa Kanya. Amen. Sa bawat buhay ng tao, meron tayong dadaanan na problema. Ako, nung 6 na taon gulang pa lang ako, ang magulang ko dati, sa Baguio City sila. So I was born and raised partly sa Baguio City. Ang nanay ko, incorporator siya ng exporting company. Nag-export sila ng wood carvings sa Belgium. So, pag sinabi mo incorporator, part owner sila, no? At meron kaming bahay sa Baguio City. So, sa isang iglap, nasunog yung bahay namin, at yung business nila nag-crash. So, naputol yung exporting. Kaya kami biglang napunta sa Kasibu. So, ang Kasibu po, bundok siya. Ang pagpunta doon, kailangan sasakay ka ng laging. Sa inyong mga nandito, baka hindi nyo pa alam yun, ano? Yung laging, yung pinagsasakyan ng malalaking troso. Pang troso lang yun. So, kung sasakay yung tao, doon sila sa on top ng troso. So, kung yung troso naka-align na ganyan, yung patulis nun, doon nakasakay yung mga tao. Pero minsan, pagka yung rough yung daan, pwedeng matanggal yung mahulog yung mga troso, mahulog na rin yung tao. Ganun ang kahirap yung sasakyan na papunta doon. At pumupunta lang yung sasakyan na ganun, pagka tag-araw. Yung tag-ulan, hindi na pwede. So, ganun yun. At lalakarin namin from Bambang, Pastor Celso, lalakarin namin papunta doon ng mga 8 hours papunta doon. Ganun siya kahirap. So, ang mga produkto na galing ng Kasibu, para ibaba sa Bambang, mas mahal pa yung pamasahe sa hirap ng daan. So, ang tendency, self-sustaining na lang yung mga tao doon at simpleng buhay lang. Walang electric, walang TV, walang radio. So, pagkabata ka at ganun ka na-raise up, yung vision mo, parang limited din. Kasi wala kang idol, di ba? Wala kang makita na pwedeng sundan mo ang kanilang mga yapa. Kaya maswerte yung mga kabataan ngayon dahil meron tayong TV na nakikita. Alam mo kung anong gusto mo paglaki mo. So bata ako noon, hindi ko alam kung ano yung direction ko. So pero doon sa Kasibu, may mga dumating na missionaries. At yun yung nagturo at minsan talagang pumupunta sila doon sa amin, nagsa-Sunday school lang, or may mga gatherings na mag-share sila ng Word of God. Ang nanay at tatay ko noon, pagan sila, pagano. Alam mo yung mag-offer sila ng animals para pag may mga activity, may mga gatherings, ganun yung alam nilang pag-worship or pagpapasalamat. Ganun po yung naging practice sa amin. Pero yung pagdating po ng mga missionaries na nagsishare sa salita ng Diyos, yun pong naging rema. Kaya, yung sinasabi talaga ni Bishop kanina, totoo po yun na importante yung bata pa lang, tinutulungan natin sila na makinig ng salita ng Diyos. Ang nanay at tatay ko nun, though against sila sa salita, kasi pagan sila, pero inaalaw nila kami makinig ng salita ng Diyos kasi pupunta sa bahay yung mga missionaries. So, pinawelcome naman nila. So, ganun mo yung umpisa. And then, nung grade 4 ako, umuwi yung ate ko kasi based siya sa Hong Kong that time. Umuwi siya at shinare niya sa akin yung Word of God. Pina-accept niya ako. Doon nag-umpisa na unti-unti na nagkaroon ng hope. At ang alam ko lang is, Lord, I just wanna be somebody. Pero hindi ko alam kung ano yun. Hindi ko alam, ano kaya? Diba, mahirap na isipin kung paano. Pero ganun ho ako binild up ni Lord. At alam mo na kanya-kanya tayo, may iba-ibang struggle. May kanya-kanyang problema. Pero
importante yung Word of God, ano? Na may impress sa atin. So tayo muna may mga pagkakataon. Unahin mo natin ang quiet time natin. Kasi importante po yun. Pag na-build tayo, para tayong bottle na ganito na puno ng puno. Pag may problema, kahit i-crush mo siya, di ba hindi? Pero yung regular lang, pag hindi ka Kristiyano, or kahit Kristiyano ka, kung hindi ka puno ng salita ng Diyos, ganito ka lang na empty. Pag dumating yung problema, nakaka-crush, di ba? So, ganun no. Ito kasing Word of God, ito yung nagpupuno sa atin. Ito yung nagbibigay sa atin ng pag-asa na pwede nating maabot ang gusto ng Panginoon na abutin natin. At sa pamagitan ng Kanyang salita, malaman natin na meron palang plano ang Diyos sa ating buhay. Amen po ba? Kapag alam mo natin, ang goal natin is on my way up. I-level up natin. Kung Kristiyano na tayo ngayon, at alam na natin yung Word of God, dagdagan lang natin ng faith para lalong lumago ang ating pananampalataya at commitment sa Panginoon. Amen. So ang ating topic is on my way up.